Sino po dito nagulong-gulo na rin kayo sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Tama ba? Okay, para ka nanonood ng action drama na maraming nagaganap at maraming cast sa bawat eksena, kaya tututok ka talaga para makasabay sa bawat episode. No? Nung nanonood ka sa Senado, ang tinuturo ay ang kamera, tama ba? Nung nasa kamera ka naman, ang tinuturo ay ang Senado. So parang naguguluhan na rin tayo, no? At sa ganitong panahon po, nabubuksan ang kamalayan ng marami sa usaping politikal. At the same time, many believers raise questions on how we must respond to these issues. At alam ko po na mayaman ang Biblia patungkol dito at mukhang ang Biblia ay nagtuturo din sa atin ng tamang response, no, at maayos na dapat ano ba ang magiging gagawin ko sa mga panahong nangyayari yung mga bagay na ito. While some of us are very active in engaging with the recent happenings, others believe that these things should no longer concern us. Mukhang yung iba, especially Christians, hindi dapat din natin pinapakialaman yan kasi alam naman natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Well, totoo naman na makapangyarihan ng Diyos. Pero ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Bible na magandang ginagawa ng mga Kristiyano in times like this? So basahin natin ang isa sa mga pinaka-controversial verses. Pero ngayon, ang goal natin ay mai-explain natin ng maayos itong text na ito. Romans chapter 13, verse 1 to 7 in Pinoy version, sabi niyan, dapat sumunod ang bawat tao sa mga leader ng gobyerno. Dahil ang authority na mamuno ay galing sa Diyos at siya rin ang naglalagay ng bawat may katungkulan sa gobyerno. Kung sino man ang lumaban sa gobyerno, nilalabanan din niya ang inappoint ng Diyos. Paparusahan ng Diyos ang mga gumagawa nito. Next verse. Hindi dapat matakot sa mga leaders ang mga gumagawa ng mabuti, kundi yung mga gumagawa ng masama. Gusto mo bang wag nang matakot sa mga leaders? Gawin mo ang tama at pupurihin kanila. Okay? Kasi nga, nagsiserve sila sa Diyos at tungkulin nila na tulungan ka. Okay? Next. Pero kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot kasi may kapangyarihan silang magparusa. Nagsiserve sila sa Diyos at may karapatan silang parusahan ang mga gumagawa ng masama. Verse 5, kaya dapat sundin ang mga leaders na hindi lang para iwasan ang parusa ng Diyos, kundi dahil alam nyo na ito ang tamang gawin. Okay? Next verse, ito rin ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng tax. Kasi nagsaserve sa Diyos ang mga leaders ng gobyerno pag ginagawa nila ang tungkulin nila. Verse 7, sabay-sabay po tayo. Kaya ibigay ninyo ang lahat na dapat nyong ibigay sa kanila. Mga tax at iba pang kailangang bayaran, respetuhin nyo sila at igalang silang lahat. Okay? Para sa iba, dahil ang inutos lang sa atin ay mag-submit sa authority, dapat hayaan na lang natin ng mga nasa pwesto kasi in the end daw, si Lord naman ang bahala sa kanila. Pero, alam niyo ba that there are things we should understand about Romans chapters 13 verse 1 to 7 that can help us apply this passage more faithfully. Kasi napakaganda na ang text na ito ay ma-explore natin at maintindihan natin sa tama nitong konteksto. Sino po dito minsan na-post ka na kasi screenshot yung kaunting text lang o pinag-usapan ninyo. Pero hindi naman in-explain yung totoong sinabi mo, tama ba? So ang tawag doon ay knowing the context of the message. So yun ang goal natin. Ngayon, pag-aaralan natin itong text na ito, kaya naman join me on my message this morning entitled Biblical Submission to Authority. Okay? Are you excited? So before anything else, as we continue, tayo po'y mananalangin. Father, we thank you for today. We're so excited to learn again from you. Lord, despite of everything that is happening, tulungan mo kami maging wise at kumuha kami ng kapirasong, Lord, knowledge at talino ulit galing sa salita mo na ito ay magiging pundasyon namin on how we treat, on how we respond to everything that is happening, Lord, especially sa aming bansang Pilipinas. Tulungan mo kami maging Kristiyano pa rin sa panahon na ito. At thank you, Lord, for the wisdom that you will impart to each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let's talk about understanding Romans chapter 13, verse 1 to 7. Sino sa inyo kanina nung binabasa mo yung text, parang tumataas na yung kilay mo? Grabe naman yan, susunod ka kasi pagagalitan ka ng Lord. So alamin natin. So ano nga ba ang Romans 13:1-7? So the command to submit, number 1, has its basis. Sabihin nga natin, basis. So merong basihan yung utos ng Diyos sa kanila na magpa-submit. Hindi lang sinabi ni Paul na magpasakop tayo sa gobyerno, nagbigay din siya ng mga basis bakit kailangan natin sumunod. So unang-una na basis niya ay magsasubmit ako kasi God put them in their place. So kailangan ko magpasubmit kasi si Lord naman ang naglagay sa kanila.
So sabi diyan, dapat sumunod ang bawat tao sa mga leader ng gobyerno dahil ang authority na mamumuno ay magaling sa Diyos at siya rin ang naglalagay ng bawat may katungkulan sa gobyerno. So this is true even though we elect our leaders in other words, put them in their place. Sa setting ng letter na ito po, hindi naman binoboto ang mga emperor. Okay? Kasi sa atin kasi tayo po ay democratic nation. Tama ba? Every 5 years, tama ba? 6 years, nag-e-elect tayo ng presidente. Every 3 years naman ay nag-e-elect tayo ng mayor, 'di ba, ng governor or tama po ba? At mukhang ang nangyayari ay tao ang naglalagay sa kanila. Pero nung panahon na ito po, ang naglalagay sa kanila sa position ay ano sila kasi ano tawag dito sa ganitong klase? Emperor kasi siya. So ibig sabihin, kunyari anak ka, ikaw yung magiging susunod. Tama po ba? Para siyang monarchy, parang ganoon. Okay? So kanya-kanya ring gawa ng strategy sila para mapunta sa posisyon. At nung time na ito, nung sinusulat to, ang emperor po nila, pag sinabing emperor, yan po yung hari, yan po yung leader nila, okay, ay si Emperor Nero. You know? Mukhang-mukha pa lang, parang mukhang alam mong sangkot na sa DPWH. Tama ba? Ayan, mukhang may ginawa na ito. No? Parang, hindi, bawal pala judgmental. Sorry Lord, bawal judgmental. So, sa time na ito po, ito ay naging pinuno mainly because inampun siya sa Claudian family. So, itong batang ito ay ampun, no? At hindi dapat siya magiging hari o emperor, pero siya po ay inampun. Kasi ang nanay niya ay si Agrippina. No? Grabe, pangalan pa lang, no? Nakakatakot na, tama ba? Agrippina is one of Rome's most dangerous women. No? Isa po itong ambisyosang nanay, no? Na kahit hindi siya parte ng family talaga, yung anak nila, yung bloodline, talagang pinilit niya na maging emperor ang kanyang anak, which is si Nero. Okay? But for Paul po, even Nero was put on the throne through human effort. Ultimately, it was God's idea, and God is still sovereign over rulers. Mukhang kahit anong pilit nilang, of course, tayo nagluluklok at parang yan, sa case niya, parang sila ang gumawa ng paraan. Pero makikita natin na meron pa rin parte ang Diyos at kung hindi pa rin inalaw ng Diyos, hindi pa rin siya ang magre-reign. Okay? Tingnan natin for instance yung nangyari kay Nebuchadnezzar, Daniel 4:28-32. So ito nangyari, hindi ko na babasahin, pero nagyabang ngayon si Nebuchadnezzar. Alam, ang ganda ng pangalan nito sa Tagalog. Sa Tagalog po ang Nebuchadnezzar ay Nebuchadnezzar. Diba? Ang ganda, no? Pangalan mo sa anak mo. Ang iksi, tama po ba? Nebuchadnezzar. Ayan, Nebuchadnezzar. Isang araw ay nagyayabang siya, no? Nung lalakad siya sa roof ng royal at itong sabi niya, is not this the great Babylon? Kasi siyang hari ng Babylon. Nung panahon na ito, ang Babylon ay parang China at Amerika sa panahon natin ngayon. So ayaban, naglalakad siya. Sabi niya, ako ang nag-build, no, ng residence na ito, ng kingdom na ito. At isang araw, nangusap ang Panginoon sa kanya. Okay, basahin na lang siguro natin sa verse 32. Sabi to, you will be driven away from people and will live with the wild animals. Sa yabang mo, ha? Sabi ng yol, you will eat grass like the ox. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes. Yabang mo, ha? Sabi ni Yahweh sa kanya. So tinanggal siya sa pwesto. At dito sinabi, makikita natin na talagang ang Diyos talaga ang naglalagay din. Even na mga hari sa posisyon. Tama? At dahil si Lord naman pala ang nagbibigay ng authority at opportunity sa mga tao na nagkakaroon ng posisyon, tayo mga believers ay expected na magpasakop sa kanila at gawin ang responsibility natin sa kanila. And this is applicable po kahit righteous man or wicked, kahit elected o appointed, o kahit favorite mo man o hindi ang nasa posisyon. Tama po ba? So ito ang basis nung sinasabi ngayon, nung pinag-uusapan natin, nung sinasabi ni Paul sa kanila. So may basis siya. So anong sabi ni Paul sa kanila? Nagbigay siya ng practical instruction. Paano ako magsasubmit? Romans 13:7, sabi niya, ibigay niyo ang dapat niyong ibigay sa kanila, mga tax at iba pang kailangang bayaran, respetuhin niyo sila at igalang lahat. Okay ba? So sabi niya, bilang paggalang, bilang pag-submit, magbigay kayo ng tax. Pati added value tax. Pati ano bang tax pa meron sa atin? Ang dami-dami nating tax ngayon. So yun ang sinasabi niya ngayon. Okay? Pangalawa, bakit ka magsasubmit? Kasi they are God's agents of doing good and preserving justice. Sa mga hindi po nakakaalam ng context nito, si Emperor Nero po ang pinakademonyong naging emperor ng bansang Rome. Okay? Siya ang pinakademonyo. Tama? Parang may naisip kayong demonyong, ay parang si ano yan, no? Wag ganun, no? So, siya ang pinakademonyo ng panahon nila.
imperfect sila, may task pa rin silang ginagawa na binigay sa Diyos. At ayun na nga, dahil sila ay ginagamit pa rin niya, mapatupad ang hustisya at kaayusan, kaya kailangan natin sumunod. Sabi ko nga, for the record, sinulat ni Paul ang Romans sa early reign of Nero. Sige, next natin yon. Sige, meron ba yun? Parang iba yun. Sige, next. Yan, for the record, yan. So, ibig sabihin, para mas ma-explain natin, kasi para for the context po, sa mga hindi nakakaalam, si Nero ay kilala po yan bilang great persecutor ng Christian. Okay? Sa history, siya ang pinakamatinding talagang gumagawa ng kalokohan sa matinding problema sila ng mga Christians. Ano bang ginagawa ni Nero nung panahon niya? Sinusunog lang naman niya ang mga tao, ang mga Christians bilang human torches sa garden niya. Yan, may picture tayo dyan. Yan, So, literal, nagiging lighthouse talaga sila. Nilalagay sila sa puno, sinusunog sila. So, nagiging ilaw sila. No? So, ginagawa talagang silang literal na light. Sinusunog siya sa garden. Okay, ano pa? Pinapakain sila sa mga wild animals. So, ilalabas nila yung mga hayop, diba, mga kahayupan. Okay, na mga wild talaga yun na kumakain at ilalagay sila sa isang place at ayun, lalapain sila hanggang sa maubos. So, siya ang pasimuno niyan. At hindi lang yun, sila po ay pinapako sa krus, no? Ayan, may picture tayo yan, pinapako sila sa krus. Diba? So, kung titignan mo, nung una ko itong pinag-aralan, ang naging thinking ko, magpapasubmit pa rin ako kahit demonyo yung hari. Tama ba? Pero yung context pala nito, sa oras, sa panahon, nasabi yung letter nung panahong mabait pa, pag-usapan natin, sinulat ang Romans sa time na matino pa naman ng pamamalakad sa Roman Empire. In short, hindi pa nababaliw o hindi pa demonyo yung hari. Tama? Kaya maiintindihan natin na kaya niya sinabi yun kasi nga maayos pa naman pala. Okay? During this rational period of Nero, believers were not seen as a threat to the empire kasi malit pa naman yung Christianity nung panahon na yun. So hindi pa sila threat. Kaya nakapag-appeal si Paul during this time sa case laban sa kanya na kinaso ng Jewish authority. So nangyari si Apostle Paul sa Acts chapter 25 verse 10 to 11, humarap siya ngayon, I am standing before Caesar's court. Sabi niya, wala akong ginagawang masama. Ayan, yan yung naririnig din natin ngayon sa mga di ba? Ako po ay walang ginawa, wala akong ninakaw. Yan yung ginawa ni Apostle Paul. Hindi ko alam kung pinakontempt siya, pero feeling ko hindi naman. Pinalaya siya. So makikita natin na may hustisya ng panahon-panon. Di ba? Are you here? Maayos pa, masabi natin pinalaya rin ng Roman authorities sa mga charges nila sa kanya, kaya nakapagpatuloy pa siya sa ministry niya for some time. So, nangyari, the government leaders of his time, though they were pagan and imperfect, still upheld order and justice, and so, it was only proper for believers to cooperate. So, bilang mga Kristiyano, wala namang problema. Yes, masama yung mga hari, pero hindi pa naman siya ganung kasama na kailangan hindi magpasubmit. Nakigets natin yung context ng story? So, that's number one. Okay, makikita natin na merong basis yung sinasabi ni Paul. Pangalawa, makikita natin that the command to submit has its own limit. Sabi mo nga, limit. Okay? Limitado, may limit pala yung sinasabing kind of submission. Ang basis ng pag-submit natin sa kanila daw, ang sharing limit ng pag-submit natin bilang Kristiyano. Because they were just given the authority by God, obviously, hindi sila ka-level ng Diyos. Minsan, ang problema natin sa Pilipinas, ang tingin natin minsan sa mga politiko ay mga Diyos na, tama ba? Na parang sila ang tagapagligtas natin. Well, in fact, hindi naman talaga. Ginagamit lang sila ng Lord. Pwede silang gamitin, pero never silang magiging tagapagligtas. Sinasamba nga ng mga Romans, nung panahon kasi nila, pag sinabing emperor, sinasamba yun, talagang pinupuri, sinasamba. Pero sa mga Kristiyano, nilalagay lang din siya sa posisyon para maglingkod sa kanya. So Paul instructed believers to pay taxes for they too benefited from infrastructures built by the Romans. Sabi niya, magbayad ka ng tax kasi nabibenefit ka naman eh. Magaganda yung building sa Rome nung panahon na yun. So bakit hindi ka magbabayad ng tax? Ngayon, ang ganda, no? Sa Manawag ngayon, nakakakita tayo ng mga infrastructures na naipapatayo. Mukhang maganda kasi may napupuntahan. Hindi maganda, tama po ba? Yung nagtatax ka at alam mong may napupuntahan. Pero mahirap, pag 50 million, pero wala kang nakita, malaking problema talaga yon. So, ganyan yung nangyayari sa panahon po nila. Pero later on po, alam nyo ba, nung nagsimula na ang persecution, so sinulat ito, panahon na wala pang persecution, okay? So, after sinulat siya, 8 years after sinulat yung letter, eto na, sinimulan na ang persecution. Pinapatay na yung mga Christians, sinusunog na sila. Okay?
at pinagbawalan na silang sumunod kay Kristo. So obviously, hindi na sila nagsasubmit sa gusto nilang ipatupad. Kaya makakakita tayo ng martyrdom nung panahon po nila. The martyrdom of Paul, Peter, and many Christians during the reign of Nero is an evidence that they stood for what is right. Tama ba? So balance, tama po ba? Hindi kailangan sabit ako kasi yun ang sabi ng Bible. Hindi, makikita natin na mukhang balance naman yung pagkakaturo sa kanila. So tinuturuan tayo nito kung paano natin tinitignan ang mga nasa posisyon. So gusto ko lang pong linawin, sana mabuksan tayo ngayon na hindi sila mga Diyos. Tama? At wala rin silang karapatang maghari-harian at mali rin na maging blind followers nila. Kasi ang nakakalungkot sa Pilipinas, 'di ba? Kunyari, may nagpipicture sa akin dito, nakuhanan ako, 'di ba? Ang nakakalungkot sa Pilipinas, 'di ba? Parang kasi nga ito yung fina-follow ko magmula noon. Kahit mali na fina-follow pa rin. Pinaglalaban mo pa rin. Hindi basta yellow ako hanggang mamatay ako. Hindi ganoon. Kung alam mong mali na dapat we stood for what is right. Isa po sa natutunan ko ngayon talaga, no? Ako rin nung habang lumalaki ako, talagang tinanggal ko yung pagiging pagiging sobrang ko sa isang particular na grupo. Dapat talaga we stood for what is right. Kung tama to, di tama, doon tayo. Kung mali na siya, di wag yun, doon tayo sa tama ulit. Are you here? Yung problema sa atin, ginagawa natin, nagiging blind followers ang mga Pilipino. Fanatic, di ba? Na hindi totoo yan, hindi totoo yan. Yun na nga eh. Lumalabas na nga yung totoo eh. Tama ba? Just like anyone else, they too were accountable to God and just like anyone else. Kaya kung may decree, law, practice, leadership style, etc., ang political leaders na hindi napasok sa pamantayan ni Lord, mukhang wala na tayong obligasyon na sumunod sa kanila at gusto nilang mangyari. That's the best part na dapat ginagawa natin bilang Kristiyano. We stood in the truth, sa totoo, sa tama, hindi sa isang particular na leader. When people in authority demand things that conflict with the commands of God, then there's nothing wrong in saying, sabi mo nga, no. It's okay to say no and face the consequences. Know your honor. Sabi mo sa kanya, know your honor. Tama ba? Anong sabi ng Acts 5:29? We must obey God rather than men. Kaya pala sinasabi ng scripture, importante, mas sinusunod dapat natin ang Diyos. Hindi ang kung sino man tao, sino mang politiko. Tama po ba? Okay po ba yun? At pangatlo, na matututunan natin about Romans 13:1-7 is the command to submit has its benefits. Okay, mauna-una, makikita natin, may basihan siya. Pangalawa, may limit. At pangatlo, makikita natin na meron siyang benefits. So bakit nga ba sila inuutusan nung panahon na yon na mag-submit sa authority? Para kay Paul, may positive results kasi kung magsasubmit ang mga believers. Anong benefits ba? Unang-una, they can live free from fear. Diba? Siyempre, hindi nila kaaway gobyerno, wala silang problemahin. Hindi sila kailangan matakot na mag-share ng gospel kasi hindi naman nila kaaway ang gobyerno. Pangalawa, second, they can avoid possible punishment. Dahil nga nagbabayad naman sila ng tax, nagsasubmit naman sila sa sinasabi ng emperor, wala naman silang punishment na pwedeng ma-experience. Around 49 AD po, a decade before the writing of Romans, ito kasi yung story niyan, pinaalis ang mga Jews sa Roma kasama ang mga Jewish Christians ni Emperor Claudius na stepfather ni Nero. So, noong panahon na ito, si Jesus po, of course, namatay siya, ganyan, dumami ang Christians. So, nangyari yung stepfather niya, si Emperor Claudius, pinaalis lahat ng Kristiyano sa Rome. So, nung time na ito, ay unti-unti silang bumabalik sa Rome, ang mga Christians. So, ngayon, para hindi magkaroon ng conflict, yung pag-share ng gospel, so ang sabi ngayon ni Paul sa kanila is submission to the authority was the best option for them to avoid any unnecessary struggle. Okay? Makikita rito na gusto niyang mag-submit sila sa authority para sa kapakanan din ng gospel ni Christ. 'Di ba? Minsan ganyan tayo, 'di ba? Parang maraming mga belief, 'di ba, na hindi naniniwala sa iyo kasi grabe ka naman kasi. Hindi kami lang yung tama na religion, ganyan. No, you show them what Christ is all about. Sino ba si Christ? Di ba? Yan ang problema minsan sa iba't ibang religions, di ba? Di kami yung tama. Yan ang problema natin, no? Kaya nga, ang daming may tama sa atin, tama po ba?
Importante, maganda kasi mag-share ng theology, pero kung hindi mo naman na ipapakita, hindi ka naman marunong magmahal. Hindi ka naman marunong magpatawad. Paano ka maniniwala ang tao sa iyo niyan? So ganun din ang ginagawa nilang panahon na yun. Diba? Hindi importante kung ano yung theology. Sabi niya, iwasan niyo ang gulo para ma-share si Christ. Tama ba? So this is not an encouragement for believers to play it safe or to compromise our belief for the sake of safety and convenience. Rather, it is a call for wisdom because we're still living in a fallen world. So God is giving them wisdom. Huwag kayong makipag-away. Huwag kayong sumama sa gulo. Kasi paano natin mapapalawak, no, ang Christianity. And salamat sa Lord because of this wisdom, andito ngayon ang Christianity sa atin sa panahon natin at naririnig pa rin. Amen? Happy ba kayo doon? Salamat sa wisdom nila. Matthew 10:16, so be wise as serpents and innocent as doves. And so, naging malinaw sa atin that our submission to authority must have a basis, must have limits, and has benefits. And the best thing to do now is to ask God for wisdom when to submit at kailan hindi. So, tanong niyo sa akin, Rev, kailangan pa ba namin magpasubmit sa authority? Yan ang magandang pag-usapan. Kasi nga, mukhang nakakakita tayo ng mga maraming hindi magagandang na ipapakita ng gobyerno. Tama ba? So, the best thing to do is to ask God for wisdom. So ngayon po, hindi ko naman sasabihin particular na wag tayong sumunod, pero I'll give you wisdom. Okay lang ba yun? Ano ang best response kapag dumadaan tayo o sa panahon na ito na gantong pinagdadaanan natin? Ano ang magandang response natin, no, sa gobyerno o sa nangyayari sa bansa? Are you excited? I'll give you 100 points. Grabe naman yan. Ang dami-dami. Ay, unang-una, manood ng Blue Ribbon Committee. Joke lang. No? Number 1, dapat natin ginagawa is to pray for our government. Diba? Ngayon, pwedeng sabihin mo sa akin, Reb, grabe naman, masyadong Christian. Of course, as churchy and as Christian, no, as it sounds, the best response pa rin talaga is prayer. Prayer pa rin ang pinakamagandang unang-unang ginagawa natin. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, sa easy translation, so then this is what I want to ask you first. Please pray for all people. Ask God to supply what they need. Ask God to help them. Thank God for what He does for everyone. Verse 2, ang ganda nung sinabi niya. Basahin ka natin. Pray in that way for kings and for all rulers and people who have authority. Pray for God to help them so that we may live our lives without trouble and danger. And we can live in a good way that respects God and other people. So sinasabi ngayon ito na dapat importante na nanalangin tayo. Anong dapat ipag-pray? Siguro yung tanong, meron ngayong isang di ba, siya, ano ang request mo ngayong birthday mo, mamatay daw lahat ng corrupt, di ba? Mukhang mamamatay. Huwag naman, mukhang mamamatay lahat. Joke mo, no? Nakakalungkot naman, no, kung ganun ang prayer natin, di ba? Pero siguro, ang pinakamagandang prayer request natin sa panahon ngayon is we pray for truth and justice to prevail. Di ba? Kasi, totoo, sabi ng Bible, the truth will set the people free. At mukhang yun ang nangyayari sa bansa. Actually, as negative as it seems, mukhang positive pa rin yung nangyayari sa bansa. Bakit? Kasi unti-unti ini-expose ni Lord kung sino yung mga talagang corrupt. Ibig sabihin, panalo tayo kasi pinagpipray natin na ma-expose, na-expose sila ngayon. Tama ba? Alam ko, mabagal ang hustisya sa Pilipinas. Tama ba? Meron ngayong napanood ko. Nag-apply siya ng justice. Buntis pa siya. Nakuha niya yung justice, 18 years old na yung anak niya. Ang tagal, di ba? Well, matagal nga, no? Pero mukhang meron pa rin namang hustisya. Tama ba? At more than posting, di ba, and sharing online, which is not bad. Okay lang po yun, makialam kayo sa online, mag-post kayo. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero siguro magandang maingay din tayo sa panalangin. Ganda yun, nagpo-post ka, mahal mong Pilipinas. Kaya naman talaga kaya naman natin pinaglalaban yung tama ba? Pero mukhang mas pinaka-importante, maging maingay din tayong manalangin. Siguro it also calls us, what happening to us now, calls us to start praying for our nation. Amen? I believe, when we pray, sabi nga natin, God works. Sabi ng James 5:16, when a good person prays to God, God does powerful things. Bakit nangyayari ito sa bansa? Kasi meron tayong nananalangin. Malaking parte natin sa panalangin. Amen? Bakit may nangyayari sa pamilya mo? Kasi nananalangin ka eh. Bakit wala nangyayari? Kasi hindi ka nananalangin. Okay? At bakit nangyari din yung mga nangyari nun? Kasi hindi rin tayo nanalangin. Pero salamat na lang kasi nananalangin tayo ngayon. Tama ba?
And the most powerful thing to do right now is to pray. Nakakatuwa, sa prayer works po, dumadami tayo. At dumadami ang nananalangin para sa bansa. Sa prayer works po, hindi po namin pinagpipray na mamatay sila. Yes, ang prayer namin, bigyan pa rin sila ni Lord ng wisdom. Makakilala sila sa Panginoon Diyos. Kasi kahit gaano sila kademonyo, alam ko pwede pa rin silang iligtas ng Diyos. Diba? Kasi kaya pa rin gumamit ng Lord ng demonyong hari upang baguhin ang maayos na bansa. So, huwag niyong isipin na, hindi, kasi ganito kasi hindi. Huwag kayong mangala. No? So, pray for them. Okay ba yun? Let's pray for them. Pangalawa na dapat natin ginagawa is be kind but be vigilant. Be kind but vigilant. Tinan mo ngayon katabi, mukhang vigilante. Ano? Ay, dokla, no? Be kind but vigilant. 1 Peter 5:8, sabi niya sa NKJV, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang ganda ng ginamit na word dyan, ano? Kahit sobrang nakakagalit at nakakainis ang nangyayari, be kind pa rin, but be vigilant. Yung ginamit na word dyan ay sober at vigilant. Tama ba? The word sober, ibig sabihin po ng sober, okay, ay tawag dito? Anong word na yun? Nakalimutan ko na. Be sober ay, nawala sa isip ko. Balikan ko mamaya. Yung vigilant ay watchful. Dito pala, yung sober, ibig sabihin po no, na ano ba yun? Nawala ulit sa isip ko. Nasa isip ko na no? Dapat pala sinulat ko. Sige, balikan ko yan. That means, parang ganito yan. Yun, dapat pala nagpipigil. Yun pala ibig sabihin ng sober. Dapat marunong pa rin tayong magpigil. Okay, self-control. Yan. That means, dapat meron pa rin pagpipigil, pero watchful din dapat. Hindi naman pwede na wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Hindi, basta si Lord, siyang bahala dyan. Di ba? Hindi pwedeng ganun din. Dapat may pakialam. Ako po, from time to time, nag-open ako ng Facebook ko, ng YouTube ko, ng news at nanonood ako sa mga nangyayari sa bansa. Kasi hindi pwedeng wala tayong pakialam. Pilipino ka. Diba? It's a sign na you love the Philippines. So, importante, dapat maging mapigil naman tayo. Maging mabait naman tayo. Kasi nakakalungkot, di ba, pag usaping politika, nagiging demonyo tayo minsan. Grabe naman tayo magsalita. Ang sasakit na mga naririnig natin. Pero wag naman sana. Next po is be respectful but unbending. Be respectful but unbending. Huwag kang magsasalita na parang ikaw lang yung tama. Yun ang problema natin. Alam mo, isa sa pinakaayaw ko sa Pilipinas, pasensya na po, isa sa pinakaayaw kong ugali ng mga Pilipino, ang pa-perfect nyo. Pa-perfect kayo. Tama. Nag-i-English lang yung kaibigan natin, di ba? Parang, tatawanan natin kasi mali-mali yung grammar, mali yung pagkakasabi, yung red read, di ba? That's color read. Tatawanan natin kagad, di ba? Ang perfect na mga Pilipino, may konting masabi lang, yung mga kumakanta ng Lupang Hinirang, ayaw nang kumanta. Kasi konting bago lang ng lyrics, tatawanan ng buong Pilipino. Grabe, ang pa-perfect natin. Diba? Ito po problema, we are expecting a perfect government. Well, the reality, tayo nga, hindi tayo perfect eh. Grabe kang mag-expect, ikaw nga, hindi ka nga nag-aaral lang maayos. Kamusta ka bilang isang nanay? Kamusta ka nagtatrabaho sa school? Naiinis ka, nangunguha sila ng pera. Ikaw nga, nangunguha ka ng coupon ban. Diba? Late ka nang papasok, may coupon ban pa. Yan ang problema natin. So it's very important. At yung nga, sabi ko nga, ang problema sa atin, huwag tayong magsasalita na parang tayo lang yung tama. Diba? Being respectful but unbending means you practice listening actively to understand differing viewpoints, clearly and calmly stating your own stance and focusing on empathy rather than changing your core convictions. So kaya, napaka-importante, as much as possible, matutong makinig. Diba? Minsan kasi, hindi, Duterte na ako, hanggang mamatay ako. Basta ako, di ba, kakampi talaga ako, yun ang problema natin. Pero mukhang maganda yung nangyayari ngayon. Ang mga Pilipino ngayon ay hindi na naghahanap ng kulay. Iisang kulay na lang tayo ngayon, kayo manggi, tama ba? Parang nakaka-proud, no? Sabi ko, Lord, ito na yung panahon, nagiging proud ako sa kulay ko. I'm a Filipino, tama ba, Jordan? Ay, mga kakulay ko yung mga yan, no? Tama ba? At nakaka-proud, di ba? At sana po, ito yung panahon, learn as much as possible. Tanungin natin, saan ba sila humugot? Ba't niya ba sinasabi yun? Yung problema kasi, ini-ekis mo na, ayaw ko kausapin kasi magkaiba kami ng ano niyan. Huwag sana. Tama ba?
Hindi para magbago yung stand, pero para maintindihan mo yung buong nangyayari. Eto ba, please lang po, pag may nakita kayong post sa online, wag agad react ng react. Yung fake news pala. Tsaka ang galing-galing kasi ng mga news ngayon na mag-clickbait. Alam niyo ba yung clickbait? Yung may kukunin lang na isang part para malaman ang totoong kwento, i-click ito. Hindi kiniklik. Di ba? Ay, Shopee pala lalabas. Iba pala yun, ano? So, yun ang problema natin. Daming Pilipino po, hindi inaalam ang buong pangyayari. Gusto niyo pong malaman yung totoong nangyayari sa Pilipinas? Huwag lang po kayong magtingin ng mga post ng mga tao. Pag-aralan po. Alamin natin yung buong kwento. At huwag na tayong magsalita hanggat di pa tapos lahat. Ako po, ganun po ako ngayon. Inaalam ko bawat sides. Inaalam ko ano yung sinasabi nito, ano yung sinasabi. Hindi yung porket sinabi lang nito na, hindi, yung ano na yan, pambira, nabuhay ang Aldab Nation. Lately, nabuhay ang Aldab Nation kasi nasangkot yung pangalan ng isang yung asawa ni Maine Mendoza. Yan na pala. Di ba, nabuhayan sila, sabi pambihira. Sana alamin natin yung buong pangyayari at focus tayo sa empathy sa reality. Dapat sana may puso pa rin tayo sa nangyayari. Hindi natin ito ginagawa kasi galit lang tayo, pero dahil may puso tayo sa bansa. Diba? That's being Christ-like. At dapat, Kristiyano kung mag-stand at Kristiyano pa rin kung umasal. At last but not the least, na magandang gawin natin is make peace with everyone but refuse to compromise. Diba? Make peace with everyone but refuse to compromise. Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Ayan. Sabi mo, diba? Huwag ka tayo mag-aaway. Tama ba? Okay. Sabi ng John 14:27, I will go away but I will give you a gift of peace. Alam niyo po ba, tingin kayo sa akin, alam niyo ba na ang pinakamagandang regalo at pinakamalaking regalo ng Diyos sa atin, mga mananampalataya, ay kapayapaan. It's the peace inside of us. Sa ngayon po, sa gulo ng bansa, sa gulo na nangyayari, nakakatulog pa rin naman po ako ng maayos. Humihilik pa minsan. Masarap ang tulog ko. Hindi dahil wala akong pakialam, kasi ito'y regalo ng Diyos sa mga mananampalataya. Tama ba? So, dapat ang pinakamagandang gawin natin, kung ito'y regalo sa atin, sana ito pa rin ang dala natin in response sa nangyayari. Huwag naman sana tayong magdala ng away. Problema natin, di ba? Kakapost natin, kakasabi natin, ang dami na nating kaaway. Always seek harmony and unity. So avoid unnecessary conflicts and maintain a peaceful relationship with others while refusing to compromise on our core and beliefs and values. Sabi nga nila, pwede tayong magkaisa sa pagkakaiba. Pwede. Yung problema, alam mo bakit hindi tayo nagkakaisa kahit magkakaiba tayo? Kasi hindi tayo nag-uusap ng maayos. Tama ba? Alam mo yung nangyayari sa bansa? Ba't ganito tayo? Kasi tayo nag-uusap ng maayos. Pero pag you start to listen kung ano yung hugot ng tao, mukhang mas maiintindihan natin sila. Ako lately, napapakinggan ko ang lahat ng sides ng partido sa Pilipinas. At mukhang lahat naman may sinasabi. May tama lahat. May mali din lahat. Pero lahat, isang nakikita ko, lahat sila may pagmamahal sa bansa. Nakikita niyo po ako? Siyempre, nakikita niyo talaga ako. Amen? Okay ba yan? So, may kasabihan tayo na dadaan lahat sa magandang usapan. And that's applicable in today, di ba? Daanin natin sa isang peaceful at maayos dapat na usapan. Ngayon po may nagaganap ngayon na di ba, na rally. May isa po akong disciple na part po siya ng JO siya, jail officer. At isa rin po sila ngayon sa ang prayer niya, sabi niya, Ray, isama niyo sa prayer na sana hindi magulo yung rally para hindi kami kawawa. Imagine mo, nag-aaway-away din kapwa mga Pilipino. Kaya sabi ko, wag mag-away. Sana magsabihan tayo ng nararamdaman. At pakinggan natin ng bawat isa. Alam mo, bakit gumugulo ang isang mag-asawa? Kasi hindi nag-uusap ng maayos. Bakit nagiging magulo ang magpapamilya? Kasi hindi nakakapagkwentuhan, hindi nakakapag-usap. So mukhang sa Pilipinas ngayon, ang kailangan natin more than anything else, ay mag-usap tayo ng maayos. Amen? Sabi nga ni Charlie Kirk, when people stop talking, that's when you get violence. Alam mo, pwede tayo mag-usap na magkaiba tayo ng gustong artista. Ang banga-bangatan. Minsan may ganun, diba? Hindi, dapat hindi. Pwede tayo mag-usap na kahit magkaiba tayo ng gustong sabihin, hindi tayo nag-aaway. At pwede naman natin gawin yon sa panahon natin ngayon. So, we must make peace with everyone. But of course, hindi yun yung way para magpalit ka ng desisyon mo.
Pero at least maintindihan mo yung tao. Amen? We should be peacemakers in our spirit and in our actions, refusing to compromise. Makikipag-usap, pero hindi makikipag-compromise. Sino po dito starting today, makikipag-usap ka na? Amen? Okay lang po ba kayo? Huwag yung alam, ay alabat sontak, huwag din nun. Start to communicate. Na I think ang bansa ay magiging maayos kapag ang kapwa Pilipino ay nag-uusap. So mag-usap naman tayo. Sabi nga ni Boy Abunda, kaibigan, usap tayo. Diba? So, sabi mo sa katabi mo, usap. Now na! Sabi niya, di ba? Now na! Sabi niya, di ba? Okay. Sige, recall natin yung napag-usapan. Are we learning today? Are we learning, fam? Okay, pag-usapan natin, understanding Romans 13:1-7, the command to submit has its basis, has its own limit, and has its benefits. So what should be our response? Ito maganda. Picturean ninyo. Ito magandang response natin. Starting today, Lord, tulungan mo akong manalangin sa gobyerno. Be kind, but be vigilant. Be respectful, but unbending. Make peace with everyone, but refuse to compromise. It is our duty po to pray for our government. We pray for truth and justice to prevail. Dahil sila ay nilagay ng Diyos at niluklok din natin, accountable sila sa Diyos at accountable sila sa atin. A time like this calls us believers to be kind but vigilant, respectful but unbending, making peace with everyone while refusing to compromise. Mukhang ito ang pinakamagandang panahon para maging lighthouse. This is the best time to be Christ-like. And this calls us to not put our trust in any government officials, but to God alone. Always remember, pag nag-fail ang government ng mundo, never mag-fail ang government system ng Diyos. His kingdom remains unshaken, uncompromised, and will forever reign in righteousness. In righteousness. So makakasiguro tayo ngayon na mayroong hustisya sa Diyos, mayroong kapayapaan, mananatiling matatag ang kanyang plano sa buhay mo, sa bansa, sa pamilya. Diba? And more than anything else, siguro the best thing to do now, more than submitting to this people, submit to the King of Kings and submit to the Lord of Lords. Because I believe He is still our Savior who is mighty to save. Huwag ka tayong maghintay ng susunod na mayor, susunod na presidente. Gagamitin sila ni Lord. Yes, that's true. Pero ito ay reminder sa atin na huwag magtiwala sa tao, pero magtiwala sa iisang tagapagligtas. At yan ang Panginoon Diyos. Tatayo tayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Diyos sa ating bansa. Jesus reigns over the Philippines. At mabuhay tayong mga Pilipino. Palapakan natin ang Diyos.